ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sapat ang pagmamahal para maging masaya ang dalawang puso. Darating ang oras na pipiliin mong maging totoo sa sarili. Kahit may kailangang masaktan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang pag-ibig kahit salungat sa mundo? Dear Papa Dudut, hindi ko na maalala kung kailan ako naging avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories. Ang alam ko lang po ay nakukumpleto ang araw ko kapag nakakapakinig ako ng kwentong binabasa ninyo. Mga kwento na puno ng aral para sa mga simpleng tao na kagaya ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Berta, 35 years old, nakatira dito sa Maynila at isa akong babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Ang sabi nga nila ay bading, juding, binabae o kung ano pa man ang tawag sa amin. Nasa 20 anyos ako nang makipagsapalaran po ako dito sa Maynila. Tubong Bicol kasi ako na itinakwil ng mga magulang ko nang malaman nila na meron akong tinatagong lihim tungkol sa kasarian ko. Hindi nila ako matanggap at tinawag pa akong salot sa pamilya. Hindi naging madali ang buhay ko sa Maynila noon. Napakadami ko ring pinagdaanan. Nagtrabaho ako sa kung saan-saang tindahan, palengke, parlor hanggang sa nakaipon ako at nagkaroon ng sarili kong salon na naging bahay ko na rin. Masasabi ko na maayos naman ang buhay ko hanggang sa makilala ko si Ramon Papadudut. Ramon, pasok ka muna at maupo ka dito. Kukuha lang ako ng yelo para dyan sa pasamo sa mukha. Sige, salamat. Ang luwag pala dito sa loob ng salon mo, no? Oo, kasi ito na rin yung bahay ko. Kaya may maliit na rin akong kwarto at kusina dito. Pero alam mo, mabuti na lang talaga at nahabol mo yung bag ko. Hindi naman masyadong malaki ang perang laman nito pero may dala akong mga importanteng papeles para sa salon ko eh. Ay, mabuti na lang at malakas ka ring sumigaw kaya nakuha mo kaagad yung atensyon ko. Nagulat kasi ako sa biglaan niyang paghablot ng bag ko eh. Kalalabas ko lang ng simbahan kanina. Ito na nga pala yung ice bag para dyan sa pasa sa pisngi mo. Ay, salamat. Grabe ang lakas talaga ng loob nila, no? Sa labas pa talaga ng simbahan nila ginagawa ang masasamang bagay na yun. Sayang lang at hindi ko siya nadala dun sa presinto. Ang bilis din kasi tumakbo nung magnanakaw na yun. Ay, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, nawala na yung bag ko sa akin. Ikaw lang ang naglakas loob na habulin at pigilan yung magnanakaw na yun. Paano? May dala rin kasi siyang balisong kaya siguro natakot yung ibang tao na habulin siya. Nagalala nga ako nung lapitan kita habang nakaupo ka sa gilid ng kalsada eh. Akala ko talaga nasaksakan na niya. Nako, pabilis akong umilag sa mga ganyan. Kaya lang, nang makuha ko sa kamay niya yung bag mo, natsyempohan niya naman ang pangako bago siya kumaripas ng takbo. Kaya nga eh, natakot talaga ako na baka masugatan ka niya. Mabuti na lang at pasalangan nakuha mo sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya na, nakalimutan ko ah. Ramon. Ako si Ramon. Ikaw, Berta ang pangalan mo, di ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kapit bahay mo lang kasi ako. Hindi mo ba alam? Ay, talaga ba?
Oo, dyan lang ako nakatira malapit sa katapat nitong salon mo. At narinig ko nung isang beses na tinawagan nilang Berta kaya nalaman ko yung pangalan mo. Madalas nga kitang nakikita na nagkakape sa umaga habang nakasandal sa may gate eh. Tapos napansin ko na nakatulala ka na parang ang lalim ng iniisip mo habang nagkakape. Ang dami mo naman napansin sa akin. Pasensya ka na ha. Mapagmasid lang talaga ako sa mga tao sa paligid ko. Halata nga eh. Kaya nagulat ako nakilala mo na pala ako. Ilang buwan pa lang ako dito sa lugar natin pero marami na rin akong kakilala. Mukhang ikaw nga yung tipo na pala kaibigan sa tao eh. Naku, hindi naman masyado. Palakaibigan lang din ako tsaka matandain sa mukha tsaka sa pangalan. Kaya nung malingunan kong ikaw yung sumisigaw kanina, mas lalo akong naglakas loob habulin yung magnanakaw para mabawi yung bag mo. Naalala ko na naman yung paghabol na ginawa mo sa kanya. Ang mabuti pa, ipagtitimpla muna kita ng kape ha at ilalabas ko na rin yung binili kong pandesal kanina. Oy naku, huwag na. Maabahala pa kita. Ikaw nga ito naabala ko kaya hayaan mo na. Ipaghanda kita ng almusal mo. Galing ako sa simbahan noon at naglalakad pauwi nang biglang may humablot sa bag ko, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nandun si Ramon at siya ang humabol sa snatcher. Nagawa niyang bawiin ang bag ko pero nasuntok siya sa mukha ng snatcher bago ito tumakbo papalayo. Hindi naman kalakihan ang perang nasa bag ko na yon pero may dala akong papeles. Dahil na may kinalaman sa salon ko. Kaya malaki talaga ang naging pasasalamat ko kay Ramon noon mula din ang araw na yon ay naging madalas ang pagbabatian namin ni Ramon. Simpleng tanguan kapag nakakasalubong kami sa labas o batian kapag nagkikita kami sa may simbahan. Magkalapit lang pala kasi kami ng tinitirhan noon. Kaya madalas na nagkikita kami upang lumabas ako na sa sakto namang pauwi siya sa kanila. O kaya ay papasok ng trabaho niya, Papa Dudut. Grabe, Berta. Sarap talaga nitong biko na ginawa mo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sobra. Naubos ko na nga itong nilabas mo na biko eh. Pasensya ka na, ang sarap kasi talaga. Ayos lang. Kaunti lang naman din yung ginawa ko kagabi. Uy, alam mo, dapat talaga nagbebenta ka na rin ng biko at ng iba pang kakanin na ginagawa mo. Sigurado ako na maraming bibili sa'yo. Naku, imposible yan, Ramon. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Ang sarap kaya ng mga ginagawa mong kakanin. Lalo na yung sapin-sapin na natikman ko nung nakaraan, the best din yun, Berta. Kaya simulan mo nang magbenta para may dagdag negosyo ka. Naku, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagbebenta. Basta ba palagi akong may libreng kakanin mula sa'yo? Kaya naman pala gusto mo magbenta ako ng kakanin eh. Kasi may ganyang agenda ka. Pero salamat nga pala sa pag-ayos ng lababo ko, Ramon Ilang araw ko na rin pinoproblema yan dito sa salon eh. Kaya nga nagsarado muna ako ngayong araw. Nakaka-istorbo rin kasi sa mga customer ko yung basang sahig gawa nung sirang lababo na yun. Ngayon, maayos na pati yung tulo ng tubig ng gripo sa banyo. Ay, wala yun. Sabi ko naman sa'yo, kapag may kailangan kang ipaayos, sabihin mo lang agad sa akin. Magaling akong magkumpuni ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Halata nga. Ay naku! Nakainit sa labas! Kasira sa magandang balat ko, ang taas ng sikat ng araw. Oh, kala ko sarado tayo ngayon, ba't may customer dito? Hindi customer si Ramon, Lolit. Pumunta siya dito para ayusin yung lababo natin. Kasi ilang araw nang tumatagas yung tubig doon, di ba? Ayaw nga pala, pero naayos naman ba? Ang bilis nga lang naayos ni Ramon eh. Berta, kailangan ko na rin palang umalis. May trabaho pa kasi ako sa factory mamaya. Ay, ganun ba? Sige, ito pala yung bayad ko. Ano yan? Bayad? Para saan? Sa pag-ayos ng lababo ko. Sino nung may sabi na kailangan mo magbayad sa akin? Pinagmerienda mo na nga ako ng masarap na biko tapos tatanggapin ko pa yung pera mo?
Ay, ang mabuti pa Berta, pag-isipan mo na lang mabuti yung sinabi kong negosyo sa'yo. Tutulungan talaga kitang maubos yung mga ibebenta mong kakanin. Bahala na. Sasabihan na lang kita kapag nakapag-desisyon na ako tungkol sa bagay na yan. Sige, ikaw bahala. O siya, alis na ako ha. Ingat ka. Salamat ulit sa pag-ayos na lababa namin ha. Wala yon Berta. Tawagin mo na lang ulit ako kapag may ipapaayos ka dito sa salon ninyo. Sige, bye! Hindi ko alam na close pala kayo na poging kapitbahay natin ha. At talagang hindi pa niya tinanggap yung bayad para sa pag-ayos niya sa lababo mo? Mabait lang talaga si Ramon. Okay, mabait lang. Baklang to, sabi mo eh. Lolit, kung ano man yan nasa isip mo, hindi ganyan tao si Ramon. Sana nga, kasi nung huling beses na narinig ko yan, ilang linggo ka lang naman naglupase at nagsara nitong salon natin, di ba? Dahil niloko ka ng lalaking minahal mo. At sana hindi na maulit yon, Berta, ha? Siyempre naman, Char. Papadudot, nagkaroon ako ng kasintahan noon bago ko makilala si Ramon. Manuel ang pangalan niya at kagaya ni Ramon ay mas bata siya ng halos 7 taon sa akin. Guwapo, maskulado at nagtatrabaho sa construction. Nang mga panahon na yun ay halos doon na siya tumira sa salon ko. Humihingi ng pamasahe kahit may sarili siyang pera. Kumakain sa bahay ko kahit na wala siyang ambag sa mga ginagastos ko doon. Nangihiram ng pera pero hindi niya naman binabalik o binabayaran sa akin. Ayos lang. Kasi na mga panahon na yon ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa bigla na lamang siyang umalis ng bahay. Kasabay ng paglaho niya ay ang pagkawala ng malaking pera na naipon ko na nakatago sa kwarto na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Nabalitaan ko na lang na umuwi na pala siya ng probinsya niya sa Palawan at may kinakasama ng babae doon. Sobra ko nasaktan kasi akala ko ay minamahal niya ako ng totoo. Pero sa huli ay napagtanto ko na ginagamit niya lang pala ang pagmamahal ko para sa sarili niyang kapakanan noon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, alam ko naman na nag-aalala lang sa akin ang kaibigan kong si Lolit. Kasi nasaksihan niya kung paano halos mawasak ang mundo ko nang dahil kay Manuel. At ayaw niya lamang na maulit yon. Pero nang mga panahon na yon ay ramdam ko na iba si Manuel. Mabuti siyang tao lalo na nang maging mas malapit pa kami sa isa't isa. Naging regular customer ko na rin siya, Papadudut. Madalas siyang dumadaan sa salon na may dalang mga pagkain mula sa factory nila ng biskwit. Madalas din siyang tumatambay sa salon kapag wala siyang pasok sa trabaho. Nagkakape at nakikipagkwentuhan kapag wala akong customer. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nalaman ko na taga Bacolod pala siya at wala na siyang tatay at nagtatrabaho siya para sa nanay niya at 5 kapatid niya sa probinsya. Mahigit sa kalahati daw ng sweldo niya ang palagi niyang pinapadala sa nanay niya. Nalaman ko ang hirap ng buhay niya kaya naawa din ako sa kanya. Hanggang isang araw ay nanghiram siya sa akin ng pera. Medyo malaking halaga dahil may sakit daw ang nanay niya at kailangan niyang umuwi ng probinsya. Pinahiram ko naman siya kaya lang ay pagkatapos noon, halos 2 buwan na akong walang naging balita sa kanya. Papadudut. Mabuti naman pumayag ka magsara tayo na maaga nitong salon mo. Wala naman masyadong customer kapag ganitong hapon na tapos biyernes pa. Tsaka Lolit, gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga eh. Bakla ka kasi. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na magbukas ng salon ngayong araw. Di sana buong araw ka nakakapagpahinga. Sayang din kasi yung kikitain natin tapos ang dami pang customer kanina, di ba? Iba pa rin yung nakakapagpahinga ka ng maayos.
Bakla ka. May iba ko ha. Ano palang balita dun sa poging kapitbahay natin? Anong ibig mo sabihin? Para kasing ang tagal ko na siyang hindi nakikita dito sa lugar natin. Umuwi kasi si Ramon ng probinsya nila sa Bacolod. may sakit daw yung nanay niya kaya kailangan niyang puntahan doon. Oh, Nakakaawa nga kaya nanghiram muna siya ng pera sa akin. Pinahiram ko na kaagad. ano? Pinautang mo si Ramon? Oo, para naman sa nanay niya yun. Paano ka naman nakakasigurado na para sa nanay niya yun? Mamaya may inuwian lang yung naasawa at mga anak sa probinsya nila. Hoy, binata si Ramon at hindi siya gagawa ng kwento para lang makahiram na sa akin ng pera, no? Ewan ko ba sa'yo bakla kung bakit napakabilis mong maniwala? Magkano ba inutang sa'yo ng lalaking yun? 5,000. 5,000? Oo, pero ibabalik niya rin naman daw kagad kapag nakabalik na siya dito sa Manila. Tapos hindi man lang siya nagpapadala sa'yo ng kahit anong sulat. Hindi, kasi hindi niya naman kailangan gawin yun. Ay naku, bakla ka ng taon. Hindi na talaga ako magugulat kung hindi na yung bumalik dito sa lugar natin. Berta? Gising ka pa ba? Berta? Tao po? Berta? Sino ba yung kumakatok sa pinto ng ganitong oras? Berta? Tao po? Berta? Sandali lang. Kumakatok naman, parang gusto lang gibain yung pinto ko. Ano bang kailangan mo ng ganitong oras at... O Ramon? Ay, Berta, sa wakas. Akala ko hindi mo na ako pagbubuksan ng pinto eh. Anong ginagawa mo dito? Eto, dinadalaw ka kasi ang tagal nating hindi nagkita. Dala ko na nga pala yung pambayad ko sa hinaram kong pera sa'yo. Ganun ba? Pwede mo naman bukas na lang ibigay yan eh. Kasi gusto ko lang din na makita ka ngayon. Pahawak nga ako ng mga kamay mo. Alam mo, Berta, na-miss kita. Pasensya ka na kung ang tagal kong nawala. Ang dami ko kasing inayos dun sa probinsya. Na-ospital si nanay dahil sa tuberculosis tapos na-dengue pa yung isa kong kapatid. Kaya nung naging maayos na sila, bumalik na ako ng Maynila at ikaw ang kauna-unahan kong pinuntahan. Dala ko pa nga itong mga bagahe ko. Ayos lang. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, no? Kasi hindi mo naman obligasyon na ipaalam sa akin yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Gusto ko pa rin ipaalam sa'yo ang nangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa ilang buwan na nalayo ako sa'yo, mas naramdaman ko kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Natulala na lamang ako noon sa sinabi ni Ramon. Hanggang sa inimbitahang ko na lamang siyang pumasok sa loob ng salon at pinagtimpla ko siya ng kape. May dala siyang mga pasalubong para sa akin na galing pa ng Bacolod. May baon din siyang walang katapusang kwento tungkol sa nanay at mga kapatid niya. Natuwa din ako nang marinig kong sinabi niyang kinukwento niya na rin ako sa nanay niya. Kung paano kami nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Nang gabi na yon, alam kong iba na yung nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Espesyal na at nagsisimula na rin akong umasa na sana'y ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Ito na ang kape mo, Lolit. Ay nako, namiss ko talaga yung mapait na kape mo. Amoy palang gising na kagad ang dugo ko. Ay, aba syempre. Galing pa yung Cavite, no? Yung kapeng barako na yan. Taray ah. Kaya gusto ko na nag-aalmusal dito sa salon eh. Kaya pala napapadalas ang punta mo dito ng ganito kaaga, no? Dati lang palaging tanghali ka na pumupunta dito. Minsan nga, kapag malapit ng mag-closing time, saka ka lang dumarating.
Naging busy lang naman ako noon kasi nga di ba nagpapagawa ako ng bahay sa Batangas para doon sa tatay ko. Yung pagpapagawa ba talaga ng bahay ang inaasikaso mo at hindi yung mga lalaki mo? Hoy! Matagal ko nang tinigilan yung mga lalaki na yan na walang ibang ginawa kundi perahan lang tayo. Tsaka, totoo yung sinabi ko na inaasikaso ko talaga yung bahay ni tatay doon sa Batangas. Para naman matuwa-tuwa siya kahit may anak siyang bading. Mabuti nga at nagkaayos na rin kayo ng tatay mo. Maiba tayo. Ikaw ba? Anong balita sa inyo ng pamilya mo sa Bicol? Ayun, mukhang galit pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Hoy, paano mo naman nasabi yan? Kasi ni isa sa mga sulat ko wala pa silang sinasagot o pinapadala sa akin. Pero ayos lang naman yun kasi tanggap ko naman na kahit kailan di nila ako mabebetaan. Hi Berta, magandang umaga. Hi, good morning din sa'yo, Ramon. Pasensya na kung pumasok na ako kahit may closed sign dun sa pinto Nakita ko kasi nabukas yun kaya hindi na ako kumatok. Ayos lang. Ano bang ate na tangaga bang napadaan dito sa salon ko? Ano kasi, pangumaga kasi ako ngayon sa trabaho at bumili ako ng pandesal na babaunin ko. Naisip ko na bilhan ka na rin kasi alam kong ganitong oras ka nag-aalmusal. Eto. Salamat Ramon. Tamang-tama, mag-aalmusal pa lang din kami ni Lolit. Sumabay ka na sa amin kumain bago ka pumasok sa trabaho mo. Hindi na Berta. Dinaan ko lang talaga yung pandesal para sa'yo. Ay, sakto. Gusto ko rin ng pandesal pero para lang pala sa iyan, Berta. Dinagdagan ko yan kaya pwede niyong pagsaluhan. Yun naman pala madami naman pala yan kaya sige na. Kumuha ka na dyan ng pandesal mo, Lolit. Sige Berta, alis na rin ako Baka malate pa ako sa trabaho Pero maaga naman akong makaka-out mamaya. Hintayin mo na lang din ako para sabay na tayo maghapunan. Sige, ingat ka. Salamat ulit. Hoy bakla, boyfriend mo na ba yung si Ramon? Ay, wait. Hindi, no? Ba't pa na yung punta niya dito sa salon mo? Hindi naman siya nagpapagupit o kahit magpapapedicure man lang. Pero halos araw-araw na yata siyang dumadaan dito. Ay, di ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-isa lang siya dun sa may apartment niya. Kaya nalulungkot siyang kumain mag-isa. Kaya pinupuntaan niya ako dito para may kasabay siyang kumain. Sana ngayon lang ang dahilan. Oy, papaalala ko lang sa'yo Berta. Ako kasi matagal ko nang talagang tinigilan yung mga lalaki na yan. Kasi bukod sa hindi ako naniniwalang kaya nila magmahal ng kagaya natin, namulat na rin kasi yung mata ko na ang babae nilikha lang para sa lalaki at ang lalaki naman para lang din sa mga babae. Papadudot nung mangutang sa akin si Ramon at ilang buwan siyang hindi nagparamdam nang umuwi siya sa probinsya, akala ko talaga ay kagaya siya ni Manuel. Ayoko mang aminin kay Lolit noon, alam ko na nararamdaman niyang nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Sinisiksik ko kasi talaga sa utak ko na iba siya sa mga naunang lalaki na minahal ko, na pinirahan at sinaktan lamang ako sa huli. At hindi nga ako nagkamali dahil mula nang bumalik siya galing sa probinsya, nag-iba ang estado ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagdaan o pagpunta niya sa salon. Mas naging madalas ang pagdadala niya ng pagkain sa akin at mas nakilala ko siya dahil sa mga kwento ng buhay niya. At na mga panahon na yon, kahit alam ko ang bagay na pinupunto ng kaibigan kong si Lolit ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob kay Ramon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil sa madalas na pagpunta ni Ramon sa salon ay naging paksa na kami ng mga tsismisan sa aming lugar. Ang daming iba't ibang bersyon ng nakarating sa akin. Na magkasintahan na daw kami ni Ramon, na kaya raw siya pumupunta sa salon dahil may nangyayari sa aming dalawa, Papadudot. At sa kanya daw napupunta lahat ng perang kinikita ko sa salon. Minsan naming napag-usapan ni Ramon yon at sinabi niya na wala siyang pakialam sa mga chismis na yon dahil wala namang kaming ginagawang masama. Wala kaming sinasaktan o inaapakan na ibang tao. Papadudot, sinabi sa akin noon ni Ramon na pupunta ng Maynila ang nanay niya
ang gusto niyang makilala at gusto niyang makilala ko ito. Kinabahan agad ako nang sabihin niya yon kahit na alam ko na walang dahilan kasi magkaibigan lamang kaming dalawa. Nang dumating ito sa Maynila ay tumira ito sa apartment ni Ramon. Sa ilang beses na pag-anyaya ni Ramon sa akin sa apartment niya para makilala ko ang nanay niya ay may ilang beses din akong gumagawa ng dahilan para hindi pumunta. Hanggang sa tuluyan ko na ngang hindi natanggihan ang pag-anyaya sa akin ni Ramon para makilala ang nanay niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Ramon. Berta! Mabuti naman at nakapunta ka ngayon. Oo, kasi nagsarado muna ako ng salon ko. Wala rin naman masyadong customer kapag gantong undas. May dala nga pala akong biko. Uy, salamat ha. Tara, pasok ka. Sige. Nay! Nay, nandito na po si Berta, yung madalas kong kinikwento sa inyo. Ikaw pala si Berta? Ay, opo, ako nga po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din naman. Oh, Berta, maupo ka muna. Ay, Dali. salamat. Nay, may dala nga po palang biko si Berta. Sa wakas, matitikman nyo na rin kung gaano kasarap tong ginagawa niyang biko. Sabi ko nga sa kanya, magbenta na siya kasi sigurado ako na maraming bibili. Hindi lang kasi biko ang ginagawa niya, pati sapin-sapin, suman. Hindi mo naman sinabi na lalaki pala si Berta at hindi babae, Ramon. Nay, hindi rin naman po kayo nagtanong eh. Saka, importante pa ba yun? Oo, kasi ang buong akala ko sa tuwing babanggitin mo ang pangalan niya, babae ang tinutukoy mong Berta. Nay, wala naman pong pagkakaiba kung babae man siya o lalaki eh. Dahil totoo naman po lahat ng kinikwento ko sa inyo na tungkol sa kanya. Didiretsuhin na kita ng tanong, Berta, ha? Wala ka naman sigurong gusto sa anak ko, ano? Nay! Hindi naman sigurong masamang magtanong ako, Ramon. Hindi kita pinanganak para lang pumatol sa isang bakla. Kaya naninigurado lang ako na hindi ka magdadala ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero Nay naman, huwag niyo naman po Ay, sana. magkaibigan lang po kami ni Ramon. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala pong kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Matinupang tao ang anak nyo. Napalaki nyo nga po siya ng maayos kaya sigurado ako hindi niya susuwayin lahat ng sasabihin nyo sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko lang na nagkakalinawan tayo dito. Salamat sa paghahatid sa akin, Ramon. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan gawin to. Berta, pasensya ka na dun sa mga sinabi ni nanay kanina. Uy, ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko yung nanay mo. Pero, di ka niya dapat binastos ng ganun eh. Hindi ako binastos ng nanay mo. Nagtanong lang siya at sinagot ko naman yung tanong niya. Tsaka, may punto naman yung mga sinabi niya eh. Iniiwasan niya lang na bigyan mo ng kaihiyan yung pamilya niyo nang dahil lang sa akin. Uy, ano bang sinasabi mong kaihiyan, Berta? Walang nakakahiya sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Kasi kahit kailan, hindi kita ikakahiya. Hindi ko ikakahiya kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Ramon, anong ibig mo sabihin? Berta, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi ka manhid para hindi mo maramdaman kung bakit palagi akong pumupunta dun sa salon mo. Kung bakit gusto kong makilala ka ni nanay. At kung bakit gusto kong palagi kang kasama. Berta, gusto kita. Matagal na. At humahanap lang ako ng tiyempo na... Umuwi ka na. Berta, Gusto ko nang magpahinga kaya sige na, umuwi ka na. pero hindi man lang ba natin pag-uusapan yung tungkol sa ating dalawa? Hindi na. Kasi wala tayong dapat na pag-usapan, Ramon. Sige na, umuwi ka na sa bahay niyo. Naghihintay sa'yo nanay mo. Gusto ko na talaga magpahinga kaya please, umuwi ka na.
Papa Dudut, sa totoo lang ay gustong lumundag ng puso ko sa tuwa at kilig noong unang beses na marinig ko mula kay Ramon na gusto niya ako. Hindi talaga ako makapaniwala noon at gusto kong sabihin kung gaano ko rin siya kagusto. Na matagal nang nahulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko yon ginawa. Kasi ayokong maging makasarili. Ayokong masira kung anuman ang magandang samahan nila ng nanay niya. Nagsimula na rin akong iwasan si Ramon noon. Kapag pumupunta siya sa salon ay hindi ko siya kinakausap at palagi kong inaasikaso ang mga customers kahit na may ibang staff na pwedeng gumawa noon. Kapag naman sarado na ang salon ay nilalako ang pintuan o kaya ay hindi ako lumalabas kapag kumakatok siya. Minsan din ay kinausap ako ng nanay niya at sinabing layuan ko si Ramon. Huwag ko raw sanang sirain ang buhay ng anak niya at hindi daw isang bakla na kagaya ko si Ramon. Ilang buwan kong pilit na iniwasan si Ramon, Papa Dudut. Ilang buwan din akong tahimik na umiiyak noon. Madalas kong nakikita si Ramon na umuuwi na lasing sa apartment nila. At sa tuwing magtatangka siya na kausapin ako, pag-iwas lang ang sinasagot ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang napagod. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay nagulat na lamang ako sa nabalitaan ko, Papa Dudut. Ano? Nakabuntis si Ramon? Ha? Oo, Berta. Sabi ko na nga ba, hindi pa alam. Baklang to. Nung isang araw ko lang din nabalitaan na ikakasal na si Ramon kasi nga buntis na raw yung babae. Sumugod daw kasi yung tatay ng babae sa inuupahan ng bahay ni Ramon. Nagkausap sila ni Ramon pati na nung nanay niya. Ayun, nagkasundo sila na... Oy, Berta, umiyak ka ba? Uy, Berta! Sabi na tama ako eh. Ano? Hindi talaga totoo yung mga sinabi niya sa akin noon. Hindi totoo. Hindi totoo na gusto niya ako. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinabi niya sa akin, Lolit. Kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Dahil lalaki ka at bakla ako. Walang kagaya mo na kayang magmahal sa isang kagaya ko. Pero mahal nga kita, Berta. Berta, matagal na kitang minamahal. Ramon, nakikiusap ako. Itigil mo na yung mga sinasabi mo. Bakit ba hirap na hirap kang paniwalaan ako? Alam mo, Ramon, gusto na kitang paniwalaan eh. Gustong-gusto ko nang panghawakan lahat ng mga sinasabi mo. Pero, paano ko gagawin yun? Ngayon, alam ko nang ikakasal ka na. At magkakaroon ka na ng anak na kahit kailan hindi ko mabibigay sa'yo. Pero Berta, hindi ko mahal si Trisha. Isang beses lang may nangyari sa amin. Lasing lang ako noon. Lasing na lasing pagkatapos kong magpakalunod sa alak dahil sa pag-iwas sa ginagawa mo sa akin. Dahil ayaw mong maniwala na mahal kita. Berta, mahal mo rin naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Ngayon din, aalis tayo sa lugar na to. Magpapakalayo tayo. Gagawa tayo ng sarili nating buhay. Yung buhay na malayo sa mga taong inuhusgahan tayo. Mabubuhay tayo ng tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang ang magkasama, Berta. Basta sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Mahal kita, Ramon.
Pero hindi ko kayang umalis kasama ka. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako, Berta? Pero bakit ayaw mo ako makasama? Kasi ayoko masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Ayokong itakwil ka ng pamilya mo at ayokong mawala ng tatay yung magiging anak mo. Kaya nakikiusap ako, Ramon. Kung talagang mahal mo ko, lalayuan mo na ako. At pananagutan mo ang magiging anak mo. Papa Dudut, sobrang hirap para sa akin na bitawan ang mga salitang yon. Yun ang unang pagkakataon na may lalaking umiyak sa harapan ko. At paulit-ulit na sinasabing, mahal na mahal niya ako. Yung lalaking handang talikuran ang lahat para sa akin. Yung lalaking handa akong ipaglaban hanggang sa dulo. Yung lalaki na hindi ko nagawang piliin at ipaglaban. Natapos ang pag-uusap namin ng gabing yon sa isang mahigpit na iyakapan. At yun din ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Ramon. Dahil pagkalipas ng 2 araw ay nabalitaan ko na lamang na pumunta sila sa Davao kung saan ay nakatira ang pamilya ng babaeng nabuntis niya. Doon din sila nagpakasal at pagkatapos ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Si Ramon ang huling lalaking minahal ko, Papa Dudut. At nandito pa rin sa dibdib ang pait at sakit hanggang ngayon. Nandito pa rin yung malaking panghihinayang na paano kaya kung sinubukan namin. Paano kung naging matapang ako? Paano kung nilaban ko rin siya hanggang sa dulo? Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana po ay makapag-iwan ito ng aral kahit papaano sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Berta. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, bago ka pumasok sa isang relasyon at magplanong bumuo ng pamilya, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo na ba talaga. Hindi porket meron ng iba ay gagaya ka na rin sa kanila. Ikaw, kabarangay, kaya mo na ba at handa ka na bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gerald, 40 years old sa kasalukuyan. Sa edad kong ito ay hindi pa ako totoong naging masaya sa mga naging relasyon ko. Lahat ng nakarelasyon ko ay puro toxic. Alam kong parte ako ng pagiging toxic nila. Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa piling nila. Kahit alam kong hindi naman ako masaya at puro stress lang ang inaabot ko sa kanila. Una na dyan ang first serious relationship ko kay Hana. Kaedad ko lamang siya. Siguro kaya ako na-attract sa kanya dahil pakiramdam ko ay maintindihan niya ako. Parehas kaming galing sa broken family. Parehong naging rebelde noon. Parehong may commitment issues. Ang intense ng relasyon namin. Hindi mapayapa pero nakaka-addict. Kaya lang ay habang tumatagal ay parang napapagod na ako lalo't kaliwat kanan ng gulo sa relasyon namin, Papa Dudut.
buwisit na buhay to! Buisit talaga! Buisit ka! Buwisit ka rin! Ako pa yung gaganyanin mo? Ikaw na nga tong mali! Eh kailan ba ako naging tama sa paningin mo? Ano bang gusto mo? Magpanggap akong tama ang mga mali mo? Puro ka na lang issue, Hana. Walang katapusang issues. Iba ka rin ano? Ako na nga tong napahiya sa sagot mo sa pamilya ko kanina. Tapos ako pa tong masisisi na maraming issues? Eh ano bang masama sa sinagot ko sa kanila? Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Eh sa hindi pa ako handang pakasalan ka. Hindi pa handa? O hindi ka na talaga magiging handa? Magkaiba kasi yun eh. Heto na naman tayo, heto na naman. Hindi talaga tayo matatapos sa issue na to hanggat hindi nagiging klaro sa akin kung ano bang plano mo sa relasyon natin. Masyado niyo akong kinorner ng pamilya mo para pakasalan ka. Lunod na ako sa mga tanong nila kung kailan tayo magkakaroon ng anak, ano ba? Hindi sana yan magiging problema eh. Kung dinediretso mo ko kung saan ba talaga papunta tong relasyon natin. Gerald, mag-aapat na taon na tayo. O sa 4 na taon na yon, maayos ba tayo? Wala namang perpektong relasyon eh. Alam ko naman yan. Pero sobre na yung katoksikan natin eh. Puro na lang away. Magkakaayos tayo saglit, tapos bukas mag-aaway na naman. Pagod na ako sa ganito, Hana. Tapos ako pa tong may kasalanan kung hindi ako sigurado sa'yo? Hindi ka na sigurado sa akin? Hindi ko alam. Eh kasi naman palagi na lang tayo nag-aaway. Hana, mahal kita pero nakakapagod na. Sa tuwing kasama kita, imbis na payapa ang loob ko, palagi na lang ako takot. Takot na baka mamaya may mabuksan ka na namang issue mo sa akin. Aawain mo na naman ako kapag hindi ako nakasagot. Eh pag ayaw mo naman nasagot ko, mas lalo akong malilintikan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Parehas lang naman tayo eh. Hindi naman sana ako aabot sa pang-uusisa sa mga issue mo kung nararamdaman ko lang na mahal mo ko at ina-assure mo ko na may future tayo. Hana, masyado akong broken na tao, alam mo yan. Pareho tayo, di ba? Kaya nga sana maintindihan mo kung hindi ko kayang mag-commit sa'yo habang buhay kasi hindi ko nga alam ang ginagawa ko sa buhay ko eh. Hindi ko nga alam kung paano aasikasuhin ng sarili ko tapos gusto mo, magpakasal pa tayo at magkaroon ng anak. Hindi na kasi ako bumabata, Gerald. Sana naman maisip mo yun. Naisip ko naman yun. Kaya nga lagi na kitang hinihiwalayan noon para may tsansa ka pang makahanap ng lalaki na magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Kasi alam kong hindi ako yun. Oo, pinapalaya mo nga ako noon. Pero ikaw din naman tong bumabalik sa akin kapag nalulungkot ka. Tapos magkakabalikan na naman tayo. Pagiging maayos ulit. Tapos sa makalawa, gulo na naman ulit. Gerald, nakakapagod na. Iyan naman ang sinasabi ko eh. Di ba? Nakakapagod na nga. So ano? Maghihiwalay na naman tayo. Siguraduhin mo lang na kapag naghiwalay na tayo ngayon, wala nang balikan to, ha? Wala na talaga, Hana. Huli na to. Sigurado ako. Di ako naniniwala sa'yo. After a few days, babalik ka na naman sa akin. Hindi na, Hana. Ayoko na. At hindi na rin pwede kasi... Kasi ano? Nabuntis ko na si Ellen. Magsasama na kaming dalawa. Si Ellen, kaklase ko noong college at naging best friend ko na rin. Siya ang sinasabihan ko sa lahat ng problema ko kay Hana. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin pero dahil masyado akong attached kay Hana, ay hindi ko siya magawang pansinin. Noong isang beses na nagkaroon kami ng matinding away ni Hana ay nagpakalasing ako kasama si Ellen. Doon ay may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Wala sa plano yon dahil ayaw ko namang magkaroon ng anak. Kaya lang ay naisip ko na yun na ang paraan ko para makatakas na kay Hana. Ginamit ko ang pinagbubuntis ni Ellen para hindi na makabalik pa kay Hana. Sinubukan ko siyang mahalin kahit mahirap. Nagsama po kami after niyang manganak at hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. At mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya noong inopen up na niya ang tungkol sa kasal. At dahil wala na naman akong maisagot sa kanya tulad kay Hana, ay naging masama na rin ang turing ni Ellen sa akin, Papa Dudut. Pinakita na niya ang totoong ugali niya.
Asan ang anak natin? Nasa kwarto na, natutulog. At iniwan mo siyang mag-isa doon? Tapos ikaw nagiinom ka lang ng alak dito sa sala? Tulog naman kasi siya. Masyado kang praning. Hindi ako praning. Ilang beses mo na siyang iniiwanan sa kwarto ng mag-isa para lang makainom ka ng alak? Bakit, masama bang mag-relax? Hindi na pagre-relax ang ginagawa mo eh. Maya't maya ang paglaklak mo ng alak. Masisisi mo ba ako? Puro na lang problema ang inaabot ko sa mga sermon mo eh. Hindi kita sisermonan kung tama ang ginagawa mo. Kahit naman tama ang ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na magtrabaho? Tapos uuwi ako ng bahay, ako pang inaasahan mong mag-alaga sa inyong mag-ama. Oy, bakit mo sinusumbat sa akin yan? Ikaw naman tong nagsabi na tumigil na ako sa trabaho para alagaan ang baby natin, di ba? Kasi sabi mo, mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin. Na totoo naman. Ang liit ng sahod mo tapos ayaw mo pang dumiskarte para magkasya yung sahod mo sa ating tatlo? Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong makontento. Hindi talaga ako kontento kung yan ang ipapamukha mo sa akin. Akala ko nung una, nung sinabi mo sa akin na wag nang ipalaglag ang anak natin, akala ko naman kakayanin mong buhatin tong pamilyang binuo natin. Pero hanggang salita ka lang pala. Inasa mo pa rin sa akin ang lahat. Sana pala, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag sa anak natin para wala na ako sa sitwasyon na ganito. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Ayaw mo talagang magkaroon ng anak. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko nga kung anong nakain mo at bakit gusto mong ituloy ko yung pinagbubuntis ko. Teka, parang alam ko na eh. O yan, mag-iimbento ka na naman ng dahilan. Pupuntahan ko na lang anak natin. Tumigil ka na dyan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakaklaro ang lahat. Ako, Gerald, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? O di pues, parehas lang tayo. Wits na. Baka naman pwede ko nang puntahan yung anak natin. Baka tumambling na yun. Kaya mo ko pinilit na buhayin ang anak natin kasi gusto mong makatakas kay Hana. Tama ako, di ba? Kaya pinilit mong makisama sa akin kahit hindi mo naman ako mahal. Para lang makatakas ka sa ex mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Gerald? Alam na alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag na nga tayong maglokohan dito. Alam mo, yung commitment issues mo ang sumisira sa'yo at sa mga nagiging relasyon mo eh. Pambihira ko saan na napupunta tong usapang to. Matutulog na ako. Diyan ka magaling. Ang tumakas pag ganito na kabigat ang usapan. Kapag kinukumpronta ka na sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Oo na lang, oo na. Para tumigil ka na. Isa na lang na tanong bago ako tumigil. Mapagod ka naman sa kakatanong, Ellen. Awat na. Mahal mo ba ako? Ano ba klaseng tanong yan? Napakasimpleng tanong, Gerald. Sumagot ka na. Matulog ka na, Ellen. Mahal mo ba ako, Gerald? Hindi. Ayoko nang magpanggap. Inamin ko sa wakas ang katotohanan. Hindi ko talaga kayang mahalin si Ellen. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Sa sala ako nakatulog, dala na rin ang kalasingan. Pagkagising ko ay nakita ko ang anak namin nasa sahig ng sala natutulog. Hinanap ko si Ellen pero umalis na ito. Kinuha na ang mga gamit niya. Nagiwan lamang siya ng sulat na inilagay niya sa ilalim ng una ng anak namin. Iniwan na niya ako, Papa Dudut. Iniwan na rin niya ang anak namin sa pangangalaga ko. Nanginginig ako habang binabasa ang sulat na yon. At habang iniisip ko kung anong nangyayari sa aming mag-ama. Paanong nagawa ni Ellen na iwan ang sarili niyang anak? Sinong ina ang gagawa noon? Naiyak na lamang ako habang kalong ang anak namin. Hindi ko man minahal si Ellen, pero ang anak namin ay mahal ko. Kaya lang ay natatakot po ako. Hindi ko pa kaya ang ganong responsibilidad ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumalik ako sa pagtatrabaho, pansamantala ay nagpatulong ako sa nanay ko para alagaan ang anak ko. Sinubukan kong hanapin si Ellen para ibigay sa kanya ang anak namin. Pero ayaw na nitong magpakita pa. Puro hirap na ang inabot ko sa pagkuha ng buong responsibilidad sa anak naming dalawa ni Ellen. Lungkot na ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin ko.
Minsan ay naisip kong tapusin na lamang ang buhay ko pero hindi ko naman kayang iwanan ng gano'n na lamang ang anak ko. Hanggang sa bigla kong naisip si Hana. Bigla akong nangulila sa pagtanggap niya. Isang araw ay nilapitan ko siya at maswerteng hinarapan niya ako. Alam kong mahal pa rin niya ako at pinuntahan ko siya sa bahay niya para makapag-usap kami at hindi na niya ako pinagtabuyan. At mukhang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ko sa buhay niya. O akala ko hindi mo na ako haharapin. Kailan ba kita tinalikuran, Gerald? Ako lang naman tong palaging gumagawa nun, di ba? Anong kailangan mo? Namimiss mo pa rin ba ako, Hana? Ano bang klaseng tanong yan? Mahal mo pa rin ba ako? Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Nagtatanong ka kung anong kailangan ko, di ba? Ito na yun. Kailangan ko ng mga sagot mo. Gerald, ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na tayo. Ikaw tong nakipaghiwalay sa akin, di ba? Kaya bakit ganyan na naman ang mga tanong mo? Kasi gusto kong bumalik ulit sa'yo. Di totoo naman palang hinala ako. Babalik ka rin sa akin. Ang lakas pa ng loob mo na magsabi no na hindi tayo magkakabalikan. Oh, bakit kinain mo biglang mga sinabi mo, ha? Mahabang kwento. Mahaba rin ang oras ko ngayon. Sabihin mo na kung bakit. Ayun. Hindi kami nag-workout ni Ellen. At sigurado ako dahil yan sa mga commitment issues mo. Hindi ko lang talaga siya mahal kaya hindi ako makapag-commit sa kanya. Hindi mo mahal pero inanakan mo. Siya pa nga tong pinili mo noon kaysa sa akin, di ba? At nagsisisi akong ginawa ko yun. Akala ko kasi iba siya eh. Akala ko maibibigay niya sa akin yung kapayapaan na kailangan ko. Nagkamali ka ng pinili, ganun ba? Oo, hindi ako nahihiyang aminin yun. Nagsisisi ako na iniwan kita para sa kanya. Oh, ngayon mo lang nakita ang halaga ko. Oo, sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin yung nangyari noon, hindi ko sana pipiliin si Ellen. O kaya, kung pwede mong bawiin yung nakaraan, sana pinili mong huwag maghubad kasama siya. Wala na, nangyari na yun. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Diyan ka magaling, Gerald eh. Kapag dehado ka na sa usapan, bigla kang titiklop. Pero kapag gusto mo akong ratratin sa mga isyo ko, G ka. Hana, ayoko na lang din talaga makipagtalo. Tinanggap ko naman na mali ako, di ba? Ano na? Babalikan mo ba ako? Bakit ba parang nagmamadali ka pa? Kasi kailangan ko na ng sagot mo. Para alam ko na kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Anak mo? Nasa yung anak niyo ni Ellen? Oo, iniwan niya sa akin. Hindi ko na nga mahagilap si Ellen eh. Ayaw na talaga niya sa aming mag-ama. At anong inaasahan mo? Na ako ang magiging nanay ng anak mo? Hana, wala na akong ibang nakikitang babae na pwedeng maging nanay ng anak ko kundi ikaw eh. Mahal na mahal kita, Hana. Hindi nagbago yun. Pexman, magulo lang talaga ang utak ko nun kaya nagkamali ako ng desisyon na pakisamahan na lang yung Ellen na yun. Hindi ko alam, Gerald ha. Ang alanganin ng sitwasyon mo. Hindi to alanganin, Hana. Baka ito na yung gustong mangyari ng Diyos. Gusto niyang magkabalikan tayo. Ano ba yan? Pati Diyos dinamay mo. Kasi wala naman sana ako sa harapan mo kung hindi ako binulungan ng Diyos na lapitan ka. Maniwala ka. Patawarin na lamang ako ng Diyos sa ginawa ko. Ginamit ko si Lord para lamang makumbinse si Hana na balikan ako. Effective naman. Dahil doon at sa natitirang pagmamahal niya para sa akin ay nagkabalikan kaming dalawa. Doon ako napanatag at may nakatuwang na ako sa pag-aalaga sa aking anak. Tumira kaming mag-ama sa bahay ni Hana at minahal niya ang anak ko na parang siya talaga ang tunay na ina. Mas naging nanay pa nga si Hana kesa kay Ellen sa anak ko. Doon ko na-realize na tama ang desisyon ko.
Sa pagdaan ng mga araw na magkasama kami ni Hana ay payapa naman at hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ramdam kong nagpipigil lang din siya ng mga itatanong sa akin para lang hindi kami mag-away. Masaya na akong ganon ang ginagawa niya kasi ayoko rin namang sagutin ang mga katanungan niya. Dahil alam kong ligaw pa ako at hindi ko pa alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Hanggang isang araw, lumabas na ang totoong mga isyu niya sa akin. Parang bumalik na naman kami sa dating pattern namin, Papa Dudut. Gerald? Ano yun? Gerald, pang ilang beer mo na ba yan? Pang-5. Huwag kang mag-alala, last ko na to. Nagpapaantok na. Huwag ka munang matulog kagad ha. Usap muna tayo. Tungkol saan? Nag-aaya kasi yung family ko. Sama raw tayo sa pag-out of town nila next week. Kahit 2 days lang. Sakto, holiday naman next week. Kayo na lang. Okay naman ako dito sa bahay. Maglilinis na lang ako. Isama mo na lang yung anak ko ha. Para makapasyal. Bakit hindi ka sasama? Alam mo naman, hindi ako mahilig gumala eh. Gerald, magandang chance kasi to para makabanding mo rin ng maayos yung family ko. Alam mo naman yung gusot nyo noon, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya nga umiiwas muna ako ngayon. Magpalamig ba? Saka na lang kami magkita-kita sa Pasko na lang siguro. Gerald naman, nakakahalata na kasi sila eh. Tuwing dumadalaw ako ron, hindi ka kasama. Kasama mo naman yung anak ko. Anak natin. Nangurek na naman. Matagal ko nang gustong ikorek eh. Puro ka na lang, anak mo, anak mo. Akala ko ba anak natin siya? Bakit sinusolo mo na lang? Pambira, nagkamali lang ako ng sambit. Ginawa na naman ako ng issue. Oo na, anak natin. Anak natin. Kung gusto mo, anak mo na lang eh. O sige, atakihin mo ulit ako ng ganyan. Diyan ka magaling eh. Kasi nga lahat na lang issue sa'yo eh. Gerald, alam mo, hindi tayo katulad noon na bawat issue mo sinusumbat ko. Ngayon sinusubukan ko na magtimpi. Pero mas gumagrabe ka na eh. Alam mo, nakakasakit ka na eh. Parang pinag-aalaga mo lang ako ng anak mo. Anak natin. Tapos ngayon, anak natin siya bigla. Gerald, alam mo bang... Sorry ah. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo, pero... Alam ko ikasasama mo na naman to ng loob eh. Pero alam mo ba? Alam mo bang ramdam kong hindi mo ako mahal? Na kaya ka lang nakipagbalikan sa akin kasi kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga ng anak mo. Anak natin. Walang anak natin, Gerald. Ikaw mismo ang nagparamdam sa akin na hindi ko siya anak. Na sa'yo lang siya dapat. Akala ko ba ayusin natin to? Lalo na yung commitment issues mo. Sabi mo nung una nagsusumamo ka pa na magkabalikan tayo. Sabi mo, gagawan mo ng paraan para pakasalan ako. Ana. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, Gerald. Tapos na akong magtimpi. Kaya ano na, ha? May bala ka bang tuparin ang pangako mo? Ano, Gerald, pakakasalan mo ba ako? Aanakan mo ba ako? Ana, wag mo akong madaliin. Kailangan na kitang madaliin bago ka pa tumakas ulit. Ang hirap sa'yo hanggang salita ka lang palagi. Ang hilig mo magpaasa. Ang hilig mong mangbitin. Bakit ba kasi nagmamadali kang matali sa akin, ha? Tinatanong pa ba yan? Kailangan ko ng assurance sa relasyon natin, Gerald. Palagi ka na lang tumatakas eh. Paano ako makakasiguro na after kong mag-invest sa'yo ng anak mo, hindi mo ako iiwan? Oo na, sige na. Sasama na ako dyan sa out of town ng pamilya mo. Hindi yan ang gusto ko marinig na sagot, Gerald. Pwede bang pag-usapan natin to sa ibang araw? Hindi nakakatulong na lasing ako ngayon. Baka iba pa ang maisagot ko at baka awayin mo na naman ako pag nagkataon. Maswerteng pinakinggan ni Hana ang pakiusap ko.
Nilubayan niya ako ng gabing yon at pumasok na siya sa kwarto para asikasuhin ang anak ko. Anak ko. Oo nga no? Bakit ba hindi ko magawang sabihin na anak namin yon ni Hana? Bakit parang pinagdadamot ko sa kanya ang anak ko? Doon ko biglang narinig ang bulong sa isip ko dahil hindi ko naman totoong mahal si Hana. Nagpanggap lamang ako para balikan niya ako. Habang inuubos ang laman ng beer sa bote ay kinuha ko ang cellphone ko. Lumabas ako ng bahay at may tinawagan ako. Si Joy, kabit ko. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kaya niyang unawain ang sitwasyon ko. Open-minded siya at ayos lang sa kanya kung side chick ko siya. Nakwento ko na rin sa kanya ang buhay ko kapag komplikado ang nangyayari sa amin ni Hana ay kay Joy ako tumatawag Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko naman sa sarili ko na may problema ako. Kaya lang ay hindi ko magawang kumprontahin ang sarili ko tungkol doon. Kaya lagi akong nagtatago at lagi akong tumatakas. Maswerte nga na sa pagtakas o pagtakbo ko sa issues ko ay meron akong napupuntahan. Yun na nga si Joy at nakilala ko siya nang minsang makatulog ako sa simbahan. Doon na kami nagkamabutihan at akala ko ay kakaibiganin ko lamang siya pero nakita kong game siya sa lahat. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon ni Joy. Alam niyang nilalapitan ko lamang siya tuwing problemado ako kay Hana. Isyo na raw niya yon. Mahilig siyang dumikit sa mga broken na lalaki. Palibasa, yun na ang pattern niya sa relasyon. Nagiging kabit siya para sa mga lalaking problemado sa kanilang mga kasintahan, Papa Dudut. Pasindi nga ng Yossi. Akala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sinabi ko rin nung isang araw na titigilan na kita. Mahirap talagang itigil ang kinakaadikan no? Ikaw, kailan ka ba maa-addict sa akin, ha? Na-addict na nga ako sa'yo. Pasingot naman ang Lego. Ano ba? Saka ka lang naman na-addict sa akin kapag nag-aaway kayo ni Hana. Oh, parang malapit ka na rin manumbat Gagaya ka na rin ba kay Hana ha? Hindi no. Kaya lang naisip ko, bakit kasi... Ay, wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Nambitin pa. Ano ba yun? Wag na, kilala na kita. Kapag tinatanong ka, nagpapanik ka bigla. Malay mo naman ngayon. Makasagot na ako. O sige nga. Sagutin mo. Paano kung tayo na lang? Tayo na lang magsama? Oo. Kaya mo bang alagaan ang anak ko? Kaya kong magbayad ng yaya para alagaan ang anak mo. Alam mo, kailangan ko ng magiging nanay ng anak ko. Kaya hindi mo maiwan si Hana? Mahal na niya ang anak ko. Mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae. Sorry ha, kung hindi mo yan makita sa akin. Oh, teka, baka naman nasaktan na kita dun sa sinabi ko. May kurot, pero alam ko naman tong pinasok ko eh. Huwag kang mag-alala, chill lang ako. Sige, chill ka lang dyan. Kasi may isa pa tayong round bago tayo mag-check out. Ano yun? I-check mo nga, baka room service. Baka akala naka-check out na tayo. Okay, sige. Teka lang. Hello, Gerald. Hana! Ha?
Jai, ikaw ba ang kabet ng asawa ko? Hindi naman siguro considered na kabet kung hindi naman kayo kasal, di ba? Hana, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, Gerald. Huling-huli ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakalusot. Hihingi lang ako ng sorry. Hindi naman kailangan ng sorry ni Hana. Tignan mo nga oh, chill lang siya. Magpasalamat ka at pinili kong kumalma ngayon. Kapag nagalit ako, ubus ang buhok mo. O di sige magalit ka. Para magkaalaman na kung effective yung anti-hair fall shampoo ko. Joy, tumigil ka na. Ikaw ang tumigil, Gerald. Ikaw naman, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Oo nga girl, umuwi ka na. Kasi may isa pa kaming round bago mag-check out. Dali, alis na! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Ngayon, galit na talaga ako! Tama na! Hoy! Tama! Joy! Tama na! Ano ba? Huwag dito! Papadudot, nahirapan akong awatin si Hana at nakita ko kung paano siya manggigil sa pangaasar ni Joy. Mabuti na lamang at umawat na rin ang ibang mga hotel staff. Nagmadaling umalis si Hana at naiwan kami sa kwarto ni Joy nang hindi nag-iimikan. Nagpa-extend ako ng 1 oras noon para makapag-relax muna bago ko harapin si Hana. Alam kong sa pag-uwi ko ay may kailangan ng maghanap. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala roon ang anak ko at ibinigay pala muna ni Hana sa nanay ko para alagaan. Kasi noong mga oras na yon ay nag-iimpake na si Hana. Apartment naman niya yon pero mas pinili niyang siya na lamang ang umalis. Siguro ay awa na lang para sa anak ko. Mahal na rin niya ang anak ko. Yon ang pasimpleng paraan niya para ipakita sa huling pagkakataon ang pagmamahal niya sa anak ko. Mag-usap naman tayo, Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami. Paano yan? Ayoko na makipag-usap sa'yo eh. Dati ikaw tong gustong makipag-usap sa akin palagi. Di ba marami kang tanong? O heto na yun. Hindi na. Nasagot na lahat ng tanong ko tungkol sa'yo. Paano, ito na ba yun? Maghihiwalay na ulit tayo? At huli na to. Ay, sigurado na bang huli na? Oo, huli na. Huli na rin ang lahat para ayusin mo kung ano man tong gulong iniwan mo sa buhay ko. Hana! Hayaan mo ako magsalita. Ang tagal ko nang nalulunod, Gerald. Hayaan mo naman ako makaahon ngayon. Hana, sorry talaga. Dapat ka lang mag-sorry. Ang dami mong hassle na ginawa sa buhay ko, Gerald. Mula umpisa, wala kang inambag kundi sama ng loob. Dahil sa'yo madalas ako nag-overthink. Lagi kong pinagdududaan yung sarili ko. Dahil sa takot mong mag-commit, tinatanong ko na tuloy yung sarili ko. Hindi na ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ayaw mo mag-commit sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Bakit ayaw mo akong anakan? Hana, tama na. Hindi ikaw ang problema. Alam ko! Dahil ikaw ang problema dito, Gerald. Ikaw at yung mga commitment issue mo. Isama mo na rin yung patterns mo. Paulit-ulit ka. Sa tuwing mapapalapit ka sa isang babae, bigla kang kakabig. Bigla kang matatakot. Bigla kang aatras. Bigla kang hahanap ng dahilan para sirain yung relasyon mo kahit gaano pa yung kaganda. Bakit ba palagi kang umaatras kapag may nagmamahal sa'yo? Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Alam ko. Pero mas payapa yung loob ko kapag ikaw na mismo ang sasagot. Hana, sinubukan ko naman talaga na mahalin ka ulit eh. Sabi ko na eh.
Di mo naman talaga ako mahal. Pasensya ka na kung nadamay kita sa takot ko na alagaang mag-isa yung anak ko. Oo, aaminin ko, nagpanggap akong mahal pa rin kita para bumalik ka sa akin. Kasi kailangan ko ng tulong mo eh. Sabi ko naman sa sarili ko, aaralin ko ulit na mahalin ka. Naisip ko, hindi naman na siguro ganun kahirap yun kasi minahal na rin naman kita noon, di ba? Pero nagkamali ako. Hindi pala madali. Hindi ko na alam ang isasagot sa'yo. Wala na akong lakas makipagtalo sa'yo. Pasensya ka na talaga, Hana. Dinamay kita sa mga issue ko. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Hindi sinasadya. Nang nagpanggap kang mahal mo ko. Alam mo, masasaktan ako kapag nalaman ko ang totoo, di ba? Wala naman kasi akong balak na ipaalam sa'yo na hindi kita mahal eh. Nabulilyaso lang ngayon, kaya... Pwede ba, Gerald? Huwag ka na magsalita. Mas pinapalala mo lang yung galit ko sa'yo eh. Hana, sorry. Goodbye, Gerald. Ipagdadasal ko na lang palagi na sana mahanap mo ang sarili mo. Na sana maayos mo lahat ng issues mo. Para hindi ka na nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pagdasal mo rin ako ha. Ikaw pwede. Na sana tulungan ako ng Diyos na makalayo sa'yo. Ipagdasal mo na huwag na tayong magkikita ulit. Kasi Gerald, hindi ko nakakayanin pa kung makikipagkita ka ulit sa akin. Sorry, Hana. Alagaan mong anak mo. Huwag na huwag mong hahayaang magaya siya sa'yo. At huwag kang mag-alala. Isasama ko sa mga panalangin ko na sana hindi siya makatagpo ng tulad mo balang araw. Dahil sigurado ako, Gerald, hindi mo makakayanan na makita ang anak mong umiiyak dahil nakatagpo siya ng tulad mo. Hindi ko na pinigilan si Hana, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang makalabas ng pintuan. Sobrang mali na kung hahabulin ko pa siya at hihingin ang ikalawang tsansa. Makalipas ang ilang sandali ay dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan ko naman si Joy. Tuwang-tuwa si Joy na nakausap ako. Lalo na noong nabalitaan niyang hiwalay na kami ni Hana. Pero hindi siya natuwa nang sabihin ko sa kanya na tapos na kaming dalawa. Hindi niya inaasahan na tatapusin ko na lamang ang ugnayan namin gayong malaya naman ako. Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. Kailangan kong mapag-isa at matutunang asikasuhin ang responsibilidad ko sa anak ko. Wala akong ibang dapat na asahan kundi ang sarili ko. Tama si Hana. Hindi ko kakayanin ang pagdating ng araw na katulad ko ang makilala ng anak ko. Hindi ko siya kayang makitang masaktan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan ko nang ayusin ang sarili ko para maging mabuting magulang at ehemplo sa anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.